Bago ako pumasok sa politics, lagi kong sinasabi, hindi mo kailangan ng posisyon para makatulong. Ano talaga nag-convince sa'yo? Basically, yung mas marami ka matutulungan? Because nakikita ko na po on the ground yung mga paraan kung paano ang isang pamilya makakaangat. So, Bam, kanina pinag-usapan natin yung personal life mo. Pero ngayon, ay nababasa ko marami kang mga plans. Ano ba nakikita ko? Ikaw gumawa ng free education Opo. bill. Tapos nakita ko marami ka dito sa business, sa mga Go Negosyo. Ano ba tong Go Negosyo? Opo, the first law po natin in 2014 was the Go Negosyo Act. Yung ano po yan, isang batas na tumutulong sa mga maliliit na negosyante. And I'm proud to say, over the past 10 years, tuloy-tuloy po yung implementation ng Go Negosyo Act. So sa bawat city and municipality, meron pong Go Negosyo Center na pwedeng puntahan ng mga maliliit na negosyante para humingi ng tulong. Tulong po sa papautang, tulong po sa training, tulong po para lumaki ang kanilang negosyo, and Saan ongoing sila po yan. pupunta? Usually po, nasa City Hall yan. So may room po doon na nakatalaga bilang Go Negosyo, o Negosyo Center, no? And pinangalan po siyang Go Negosyo Act kasi I wanted to honor yung group na Go Negosyo of Joey Concepcion. Naging isa po ako sa mga awardees rin po ng Go Negosyo. Eh nakita po namin yung isang paraan para makaalpas sa kahirapan ng isang pamilya kung meron pong negosyo na pwedeng pagkitaan. No? And ano po yan, tuloy-tuloy po yung implementasyon. There are more than 1,000 centers all over the Philippines. And more than millions na rin po ang natulungan ng negosyo centers po ng DTI. On a practical side, let's say yung mga gusto mag-sari-sari store Opo. or magtinda dyan sa bangketa ng mga lomi. So, how would you advise them? Paano Opo. bang, siyempre kailangan, di ba? Well, tatlo po yan, no? Tatlong M yung focus ng Go Negosyo Act. Money, market, tsaka mentorship. No? So, una, yung money, kailangan ho talaga ng puhunan. So, ang mga bangko, nagpapautang sa mayaman. Hindi naman yung mayaman yung kailangan ng pera. Ang kailangan ho ng pera, yung mga nagsisimula pa lamang. So, mga financing mechanism para yung mga maliliit na negosyante makakakuha ng puhunan. No? Whether bigay po ito or utang ito, mahalaga na nagsisimula ka doon. Yung pangalawang M, market. No? Matutulungan ka na makapagbenta kasi kung yung negosyo mo walang bumibili, lugi ka doon. No? Sabi nga po namin, no, nung mga sari-sari store tinutulungan namin, o mga nanay, sari-sari store tayo, hindi tayo sara-sara store. Kasi yung mga sari-sari store po, nag-out of stock or wala na hong puhunan, nagsasara. So we want them na tuloy-tuloy yung pagbebenta ng mga produkto. And yung pangatlo, na mahalaga rin po, yung mentorship o yung training. Kasi kadalasan, marami pumapasok sa negosyo, hindi naman po talaga nakakuha ng tamang training. So training yan sa paglilista. Kasi marami pong nagdinegosyo, hindi nila alam, nalulugi na pala sila. Marketing, no? Yung customer service. So, lahat po ng mga training na yan, pwedeng makuha sa negosyo center. At I'm happy to say po na marami na rin pong natulungan yung mga negosyo centers natin. No? Yung kababayan natin, iniisip nila parang, lagi nila iniisip ano matutulong nung politiko, Opo. ano mabibigay sa akin, na pera, laging ganun ang mentality. Tama ba yung, ano ba dapat na attitude ng kababayan? Well, dalawa po yan eh. Yung immediate, kumbaga yung kailangan mo na ngayon, dapat lang tumulong yung gobyerno. No? Kung kayo po nangangailangan sa estado po natin, ang trabaho ng gobyerno, tulungan ng mga mamamayan. So, tama lang po yun na nag-e-expect tayo ng tulong. Pero apart from the short term, dapat meron ring long term. No? Ano yung mga paraan para dumami yung trabaho sa lugar namin? Ano yung paraan para maging mas madali ang edukasyon para makuha namin yung tamang trabaho? And I think ito yung kailangan balansehin ng gobyerno. Merong tulong na para sa ngayon, Like yung ayuda, Opo. 4Ps, parang all ganyan. of that. Oo. Or kunyari, may dilubyo, may nasunugan, pwede. may earthquake, may flood. No? Kailangan po yung tulong agad-agad. Pero kailangan rin yung mga leaders natin iniisip, in the long term, paano tayo aangat? Diba? Sapat ba yung mga trabaho? Yung klase ng trabaho, ito ba nagbibigay ng tamang sahod? Yung development ng isang area, nandyan ba yung infrastruktura? Yung mga kabataan natin, may tamang edukasyon ba? Hindi po agad-agad maharamdaman yung tulong
Pero give it 5-10 years, yun yung tutulong talaga sa isang pamilya na makalampas sa kahirapan. So, kailangan po ng balance po talaga doon. Can you do this as a private person? Like after 2019, ano ginawa mo up Opo. to now? Kasi laging ganun ang tanong nila. Opo. Well, you can, pero hindi mo siya magagawa sa level ng isang senador or presidente, for example. Siyempre, mas malawak yung kakayanan mo. Pero in our own small way, pwede ka pa rin tumulong, no? So, kunyari po, nung pandemya, chairman po tayo ng Kaya Natin, no? Isang non-government organization. Nag-focus po kami sa pagbibigay ng mga mask at PPE sa mga frontliners natin. During that time, nagkaroon yun ng mga dilubyo. So, we focused on providing relief and charity work, no, sa mga nangangailangan. And then shortly after, of course, nag-eleksyon na ng 2022. So, yes, makakatulong ka. In fact, ano po yan, Doc? Bago ako pumasok sa politics, lagi kong sinasabi, hindi mo kailangan ng posisyon para makatulong. Kasi nung 20s po ako, nire-resist ko talaga yung pagpasok sa politika. So I used to work for non-government organizations. Yes. Nag-volunteer po tayo sa Bantay Bata, Bantay Kalikasan ng ABS-CBN. I joined different NGOs, nagtayo po kami ng mga social enterprise. Maraming mga paraan para tumulong kahit wala ka sa politika. So, paano mo naisip na pumasok at that time? Sa politics po? Anong year yon? That's 2013. Opo, 2012, nag-start po yung... Wow, okay, what a question. I have to remember. At that time po... Presidency Pinoy. Presidency Pinoy, may mga kasama po ako from the social development world. Kasi ako po, nagtrabaho sa mga NGO tsaka sa social enterprise. And sabi nila, alam mo ba, kung di ka papasok dyan, yung mga proyekto natin, nakakatulong ka sa isang barangay, nakakatulong ka. At that time po, we were doing work kasama ng mga sari-sari store owner. So, a few thousand sari-sari store owners na tutulungan po namin through the Happy Noy program. Sabi nila, kung di ka papasok sa politika, yung mga proyekto natin, proyekto yan, hindi yan magiging polisiya ng pamahalaan. So, kung walang nakakaintindi sa mga ginagawa natin, lagi na lang tayong maganda ginagawa natin, pero lagi tayong limitado sa mga iilang komunidad. If you want to really make it nationwide, kailangan kang pumasok sa politika. And at that time, tinanong ko sila, kung mapasok ba ako, kakampanya nyo ba ako? And they said, yes, we will campaign for you. So, yun po yung nag-start kung bakit ako nag-isip na tumakbo. And yung first few laws ko, yung unang mga batas, hango po siya sa experience ko na nagtatrabaho ko sa mga communities, nagtatrabaho kasama ng mga sari-sari store owner, mga small business owner. Kaya yung first 3 years, doon po tayo nag-focus. Ano sabi ni Pinoy nung nagpaalam ka sa kanya? Oh my gosh. Sabi niya, sigurado ko pa talaga. Nung una ayaw niya eh. Nung una Ayaw talaga, niya? oo. Oo. Sabi niya, baka masyado ko pang bata. Kasi I was the youngest at that time. Nung nanalo po ako, kaka-36 ko pa lang. Ang rules po natin, kailangan 35 ka. But then in-explain ko na ito yung gusto kong mangyari. Ito yung plano natin. Paano yung kayamanan ng ating bansa mas mapadami sa mas maraming tao. How we can make it more inclusive. And last minute decision, I think may nag-back out. This is already September, October po yung filing. Mawag, sabi, interesado ka pa ba? Sabi ko, yes, I think may aambag ako. Ito kasi hindi natutuloy. Hindi ko na sasabihin kung sino. Ito hindi tutuloy. May last slot yan. And in our history po kasi, Doc, laging may youth candidate. Laging may candidate na 35, 36. So, nabigyan ako ng tsansa. And I think at that time, even though mahirap yung campaign, di siya naging madali, but I think during the first 3 or 4 years, marami tayong naipasa na hango rin dun sa experience natin working with small business. Nakwento ko sa first part ng interview natin, si Bam Summa cum laude ng Ateneo de Manila and Student Council President. Opo. Kaya nandito. Pero ano talaga nag-convince sa'yo? Basically, yung mas marami ka matutulungan? Because nakikita ko na po on the ground yung mga paraan kung paano ang isang pamilya makakaangat. Nandun yung pagtulong sa negosyo, pagsigurado yung trabaho, security of tenure, yung education na kailangan ng mga anak. Nakikita ko na po siya na it's possible, pero hindi ko siya nakikita sa buong Pilipinas.
So yung kagustuhan mo na ang isang paraan na makatulong, mas maikalat natin. And magagawa mo lang po yun, Doc, kung nasa gobyerno ka. May nag-comment kanina na si Mila nag-comment na si Bam, honest yan, hindi corrupt yan. So, ano ba to? Di ba siyempre ang mindset ng kababayan natin, basta politiko, pumasok, corrupt. Opo. Di ba? Ang dami nila nababalitaan. So, what do you say about that? Na 20%, sasabihin ni Ping Lacson, 20, ilang percent pa yun, nauubos na. Umabot na ng 40% ata. So, ano ba talagang problem? Well, ano yan, Doc? Unang-una, kailangan iboto natin yung mga tao na hindi talaga magnanakaw. No, I think that's really first, no? Pero pangalawa, kailangan ng mga sistema na titigil sa mga tao na ipatuloy yung pagnanakaw. The system itself, kailangan baguhin rin natin. Yan po yung common experience natin, pero ako po naniniwala, hindi yan yung kung saan dapat ang Pilipinas. Mahirap kasi ma-prove eh. How would you say na itong kandidato hindi? O itong kandidato nagnanakaw? Di ba parang, how would they know? Sasabihin nila, kwento mo yan eh. Well, ano yan, Doc? Ako. How would you, can you prove it? Parang ganun din. Kahit sa akin, nung tumakbo, laging can you prove it? I can't prove kung sino po yung nagnanakaw, but in my experience, how do you prove yourself? But kung kayo po nasa poder, may mag-o-offer talaga sa'yo. May mag-o-offer sa'yo na mga contractor, may mag-o-offer sa'yo na kung ano, at nasa sa'yo na yan, nahindian yan. And you have to say no. Sabihin mo, hindi yan tama, hindi yan para sa akin, hindi namin gawain yan sa aming opisina. Pero meron talaga mag-o-offer pag nakaupo ka na dyan. And I'm sure, whether presidente yan or barangay captain, meron talaga magte-tempt sa'yo. So, nangyayari po talaga yan sa ating bayan. But it's up to the leaders na magsabi na hindi yan tama and to make systems to make sure na hindi yan magpapatuloy sa ating bansa. Isa sa nagawa mo na nakatulong, actually, nung nag-aaral yung anak ko sa UP, nagbabayad pa kami sa UP Diliman. Itong Free Education Act, at nasa college yung anak ko. So, paano mo to napasa? May opposition ba dito? Meron, actually. Ano po yan? During President Duterte's time, so ano na po ito, 17th Congress na ito, hiningi ko po yung chairmanship ng education. Kasi sabi ko... Hiningi mo sa Senate President? Sa other senators. Kasi ano po yan, kapag nagbobotohan kayo, you get to decide ano yung chairmanship. And usually, yung batas na maipapasa mo is based on your chairmanship. So yung first 3 years, kaya po Go Negosyo Act, Chairman of Trade and Entrepreneurship po ako noon. Nung second half, 2016 to 2019, hiniling po natin yung Chairmanship of Education. At sabi ko talaga, panahon na gawin nating libre ang kolehiyo. And to be fair sa mga fellow senators ko, sabi nila, sige, push mo yan, ituloy natin yan, we'll support you. So we got support po from all parties sa Senate. But during the hearings, may mga ibang government officials, ayaw po nila. Yung private schools, nung una, ayaw rin po nila. And sabi nga nila, masyadong mahirap yung reformang yan kasi... Malulugi sila. Yung private, no? But private schools. Yung mga nasa gobyerno, sabi nila, walang pera. And sabi ko, alam mo yung budget, like any budget ng pamilya, yung pinupondohan mo, yan yung priority mo. So kung priority mo yung edukasyon, mahahanapan mo ng pondo yan. Kung di mo priority yung education, di mo siya mahahanapan ng pondo. Kaya so, mataas ang pondo ngayon ng education. Well, nakadagdag yun. Dapat po talaga priority yan, no? So, nakahanap kami ng pondo, nilagay namin yan, we talk to the private schools. In fairness, maganda rin naman po yung sinabi nila. Sabi nila, Sen, marami rin kaming estudyante na nangangailangan. Yung mga private school kasi na mayaman, mga Ateneo, Lasal, ganyan, iilan lang yan eh. Most of our schools po, marami pong estudyante na nangangailangan kahit private school. So we agreed, hindi lang libre sa SUC, sa mga state university, may scholarship din sa mga private schools. So nung binukas ho namin yan, napapayag na ho namin sila. And eventually, napirmahan siya ni President Duterte kahit may ibang cabinet member siya na ayaw papirmahan yung batas. Bakit ayaw? For reasons po like wala daw pondo, mababankrupt daw po yung gobyerno. Gaano kalaki yung budget nitong free education? At that time, it was about 17 billion. Parang masyadong malaking 17 billion. Hindi po. Malit lang po yan kung edukasyon ang pinag-uusapan. Siyempre, kukunin mo somewhere. Opo. So, 17 billion. At Kaya the start. na libre. Opo. At the start. Ngayon po, lumalaki yan. And it should be bigger pa.
Kasi napansin din po namin, kahit libre na po ang tuition, marami pa rin gastos yung mga kabataan po natin. No? So, ako kasi, ang policy framework ko, wala dapat ahad lang sa isang estudyante na gusto makapagtapos. If they want to finish school and really work hard, lahat ng tulong dapat po maibigay natin sa kanila. I have a question, Bam. Opo. I hope you don't get offended. Kung hindi ikaw nagpasa nitong free education bill, baka may iba naman magpapasa nun. Maybe, pero up to that point po kasi, Doc, walang nagpapasa eh. Bakit wala? Political will. Wala nagsasabi na kailangan itulak natin to. And, you know, marami po sa mga katrabaho Paano mo naisip namin, yun? because nung nag-iikot po kami, maraming mga parents, ang sabi nila, ang pangarap namin, kahit isang anak makapag-graduate. So, nakita ho namin from the ground, yun talaga yung hinahanap ng tao. Marami kami na-meet ng mga estudyante, sa umaga mag-aaral, sa gabi mag-crew ng Jollibee. Tapos, madaling araw, mag-radio announcer, papasok sa spa, maging masahista. So, ang rami ring estudyante, doble, triple yung kayod para lang makapagtapos. And clearly, yung isang paraan po para makalampas ang isang pamilya sa kahirapan, meron makagraduate, makakuha ng magandang trabaho. So we felt, importante to sa bawat pamilya, pero importante rin to sa ating bayan, para umangat yung ating bayan. And up to that point, 30 years na po siyang pinagalaban, pero hindi ho mapasa-pasa. So we said, this is the time, ngayon na yung panahon para i-push to. Normally, ang tao very cynical. Sasabihin nila, tatakbo, mangangako na naman. Pagdating doon, wala naman. Pare-pareho naman yung pangako. It's all the same. Pero ano bang pinaplan mo pang gagawin? Opo. Well, ang focus namin ngayon is kung paano po gumawa ng mga programa at polisiya upang maibabaho natin yung presyo ng bilihin natin o presyo ng pagkain in particular. Nakikita rin ho kasi namin, ngayon kasi ang focus... Hindi ba nagagawa ng mga nakaupo ngayon? Hindi eh. Honestly po, hindi Baka magalit sila. They're trying and we need to help everybody. What are they doing na hindi pa nagagawa? Right now, karamihan po ng pagkain sa Pilipinas imported. Yeah. And kapag importation ang pinag-uusapan, lagi pong may dagdag yan. May tax na legal, may tax na illegal. No? At yun po yung kailangan bawasan upang magmura yung pagkain sa ating bayan. I think that's the most important right now, kung paano po ibababa yung presyo ng bilihin. Yung pagtaas ng sahod ng manggagawa, pasado na po sa Senate, yung 100 pesos increase, hindi pa to pasado sa Congress. Kailangan po hanapan natin... Sino nagpo-push sa Senate? I'm not sure kung sino po yung nag-file, pero pasado na po siya. Kailangan po maghanap ng paraan para yung mga kababayan po natin mas may kakayanan na kumita. Because, Doc, through the years, yung minimum wage natin, siguro maybe 15 years ago, kaya eh. Yeah. Pero ngayon po, yung minimum wage, ang layo na dun sa kailangan ng isang pamilya. So, yung puwang po na yon, yung kailangan nating kitain at yung kinikita natin, dapat po, mapalapit po natin yan. And yun po talaga yung focus natin. Sa provinces, di ba, mababa sweldo nila? Mas mababa yung sweldo, mas mababa rin yung presyo ng bilihin, pero kapos pa rin. Meron pa rin pong puwang. So, sabi ko nga po whether it's yung kinikita ng isang pamilya, yung ayuda ng gobyerno, dapat mag-match yan dun sa kailangan ng isang pamilya. Yung sinasabi mong tax sa imported, how is it, paano mo pinaplanong ayusin? Right now, is it a trade secret? Hindi. Naman? Pareho po yan. So, one, policy. Yung binubuwis po natin, ngayon po, pinag-uusapan kung paano dapat ibaba yung buwis, kunyari sa bigas at iba mga produkto. Pero yung hindi pinag-uusapan, yung illegal na patong dyan, pagdating po sa ports at sa customs, na nakakadagdag rin sa presyo ng bilihin. Kailangan ho talaga linisin yung mga sistema para mababa po natin. Trabaho ba yun ng senador o trabaho ng presidente? Trabaho nating lahat. Trabaho po natin lahat. Because sometimes po, no, like right now, Kailangan may pressure. kailangan may pressure. Kaya kailangan po ng mga independent dyan. Like right now, talagang pinupush yung pagtanggal ng mga pogo. Kung gusto mo lang sabihin, sino yung mga lobby groups dito? May lobby groups yan, syempre. Di naman po siguro lobby groups. Or talaga sa custom lang? Kailangan ho talaga ng very strict implementation of the law pagdating po sa mga pinapasok sa ating bayan. No, ito lang, for example, in 2016 or 17, we were producing 90% ng ating bigas.
Ngayon po, we're 2016. producing 2017 until 2017. Nung nagpalit po yung polisiya, naging importation, ngayon po, in 2024, we are only producing less than 50%. From how many? From 90%. So, yung magsasaka po natin, hirap na hirap, at the same time, di na natin kayang pakainin yung sarili nating bansa. So, ito po Dahil yung mga... pinarami natin yung importation, Yes, Doc. basically. Yun Yes, lang, Doc. natalo sila. Pero Yes, syempre, Doc. sasabihin, pag imported, mas mura. Pero nagmura ba? Yun kasi, Doc, yung tanong eh. Hindi naman nagmura, nagmahal eh. So, how can we say na yung pagpasok ng importation magmumura? Bakit nga siya nagmahal? Di ba dapat magmumura? Yan ang tanong, Doc. Yan ang tanong. Kasi may ibang kumikita. That's my take, Yun ang tingin ko. Imbis kasi may kartel, may sindikato, kaya yan tumataas. At kailangan nating maubos po yan with the right policy, the right implementation. Eh, sasabihin ng tao na dami na namin binoto, nagboto na kami noon, bakit ikaw pa mag-aayos? Di ba? Di sila na lang mag-ayos. Well, Doc, ano yan eh? Hindi nila maayos. I think, Doc, lahat tayong mga tumakbo, alam nating meron pa tayong may aambag. There's something we can still contribute. Kasi ganoon din po. Is it basically honesty or what? Ito, Doc. Not corrupt? Yung pinaka-basic? Kasama yun, Doc. But ito, like... Or talent din? Kasama rin yun, Doc. But more than anything, yung puso mo talaga, gusto mo talagang makatulong. Ito, Doc, hindi kita binabola. Pero I see that in you also, Doc. Yung heart na wala kang ibang agenda kung hindi gusto lang talaga tumulong. I think yun yung kailangan talaga natin. Kasi kung yung agenda mo, sumikat, kumita, wala eh. Wala kang polisiyang mabubuo. 'Di ba? But if yung intention mo talaga para lang makatulong, yun yung kailangan natin, 'di ba? And Doc, nasabi na rin yan eh. Yung batas para sa libreng kolehiyo, 30 years na po yan pinagalaban, walang makapasa-pasa. Pero napasa natin. Nagtulungan tayo, napasa natin. So in short, kahit yung pinakamahihirap na reforma, kayang gawin yan. It can be done. So ano ba naisip mong bills na, let's say, makaupo ka? Opo. Ano naisip mo? 1, 2, 3? Yung isa pong, so one, yung pinakamahalaga dyan talaga yung pagbaba ng presyo. Yung pangalawa, yung... Taxes doon. Opo, yung So, syempre, lugi na naman yung gobyerno doon. Mas konti makukollect nila. Ito kasi, Doc, A little. yung hindi yan nalulugi kasi hindi naman siya napupunta sa tama. No? So what do I mean? Nung ginawa po yung rice tarification, yung taripang yan, dapat napupunta sa farmers para mag-modernize. Yeah, RCEP. Hindi naman po napunta eh. Because our farmers, kumukonti yung production. So kung ito po, maayos yung implementation, yung farmers natin, dapat nag-modernize siya. So I think that's one, no? Yung presyo ng bilihin. Pangalawa po yung kakayanan ng tao na kumita in many different ways, whether support for small business, tulong sa mga manggagawa, kailangan po yan. May sinabi kasi isang interview na hindi naman magsasara yung companies pag nagtaas ng 100 peso. Opo. Ang sabi ko, hindi tataob ang ekonomiya natin kung magtataas natin yung tulong sa mga manggagawa. And that's true. By the way, Doc, yung mga small business exempted dyan I'm talking about the big corporations dito. Pangatlo, education. We really need, kailangan po talaga nating reformahin yung education. Sa education? Yung pag-modernize, yung access, meaning yung kakayanan ng mga kababayan nating lampasan yung mga gastos. Pangatlo po, and ito naman pet bill namin to bago ako umalis. Kaya lang naubusan ako ng oras. Yeah. In other countries, bago ka pa gumraduate, may job offer ka na. You know, in Germany, on your third year, before you graduate, you have a job offer already. Ngayon po kasi yung graduates natin, masaya. After graduation day, the next day, kinakabahan na kasi walang trabaho makahanap. So, dapat po ma-integrate yan. Natatawa ako kasi ang daming meme Ang daming meme, mag-a-apply ka lang daw sa department store, kailangan. Ngayon, college graduate, experience, leasing personality. May height requirement. Height, Two IDs. You know? Diba? So, in short, ayaw naman, bakit ang dami kasing Hindi ko alam kung ba't ang daming requirement. Hindi, ang dami nag-a-apply siguro. Gusto nila kunin yung best. Well, tapos kahera ang Opo. Well, ako po, para seamless yung experience, libre na, matagal nang libre yung K-12 natin. Last 7 years ago, ginawang libre na yung kolehiyo. Ituloy na natin. From the time ka nag-aaral hanggang makahanap ka ng trabaho,
natutulungan ka para umabot ka sa lugar na meron kang trabaho para sa pamilya mo. So mainly education, sa presyo, and yung dalawa. Opo. Sa kakayanan natin kumita. Okay. I get it. Bahala naman yung tao. Actually, kaya rin gusto kong ganitong interview para hindi rin matakot yung mga guests. Kasi pag sa mainstream, naku, lagot umpisa pa lang. Banat na. May kakabahan ka biglang may planted na matindi O kaya magsisisi ka pag ang legacy ni Pinoy, like it or not, parang connected sa iyo Opo. Ano ba nakita mo naging positive and negative nung Pinoy time? Well, For the record, from your side. well, ako Diba? po, of course, wala naman hong perfect, no? Wala hong perfect. But si Pinoy po, he was a very honest person. Hindi ho nagnakaw sa bahay. Ginawa niya yung best niya. There were times, of Hindi course... siya nagnakaw, kita naman, walang ano talaga Yeah. Yung bahay po niya, doon pa rin, malapit sa Times, doon pa rin sa Times, no? I mean, afterwards. hindi naman ho siya lumipat sa mga magagarang subdivision, doon pa rin. He did his best, ginawa niya yung tingin niyang tama, pinotektahan niya yung bansa mula sa China, marami siyang mga programa na tumulong sa taong bayan. Of course, nung time niya, marami pong mga nakakuha ng ayuda because of the 4-piece program. Marami siyang ginawang para sa bayan. Marami din atang build. Marami ring infrastructure, marami pong natayo. Napakita po niya na kung magiging mas malinis ang gobyerno, mas maraming pera para sa taong bayan. Kasi marami nagsasabi noon, paano ka nagkapera para sa ayuda? Paano ka nagkapera para sa ganyang project? It was because naging mas maayos po yung pamamalakad now. That being said, ano talaga yung feeling ko kailangan pa sanang gawin? Nung time ho na yon, ang ganda-ganda ng growth ng Pilipinas. Pero marami sa mga kababayan natin, hindi naman naramdaman. Marami pong kumita na malalaking kumpanya, marami pong syudad na talagang nag-modernize. Pero paglabas mo sa syudad, marami ho talaga hindi naramdaman yung kasaganaan. Hindi bumaba sa Hindi tao. bumaba. Kulang ng time, kulang ng maybe ng mga tamang polisiya. And ako po, nasa puso ko na that's what we need to do. Kailangan, kasi ang rami nagsasabi, ganda ng ekonomiya ng Pilipinas. We're the best now sa ASEAN. Pero di naman nararamdaman. I think nung time ni Pinoy, yun na rin yung batikos ng mga tao. I think now, kailangan i-focus natin yung lahat ng effort natin na mas marami sa mga kababayan natin. Maramdaman naman na talagang nagmo-modernize na yung Pilipinas. Kaya itong mga bills mo para bumaba, education sa baba, pagkain sa baba. Opo, distributive, no? Kasi iba po yung, yes, may growth. Sa totoo lang, even now, maganda po yung growth ng Pilipinas. Pero sino nakikinabang? Yun po yung tanong eh. Sana mas marami sa mga kababayan natin nakikinabang sa kasaganaan na yan. Being nagulat kasi ako doon sa summa cum laude. Dahil hindi tayo... Nerd ba, Doc? Nerd masyado. Pati si Mrs., si Timmy, student council. Ayaw mo magpakita dito. Gusto niya magpakita, yung better half. So, pag Senate ba, kailangan matalino? For you? Or, di ba, Kailangan nag-aaral. Laging ganun, di ba? Sasabihin, hindi naman nag-aaral to, sikat binoto Hindi, Doc, kailangan, hindi nakapag-aral kailangan nag-aaral. Kasi po, Doc, Paano nag-aaral? High school? no. I'm not talking, hindi po to educational attainment. Pag nandun ka na, kailangan humble ka enough to know na kailangan mong magsikap, mag-aral, magbasa, kailangan mong intindihin yung mga problema. Because, Doc, gumagawa ka ng batas. 110 million Filipinos apektado dyan kung gumawa ka ng batas. At kung yung batas mo mali o yung batas mo makalala sa sitwasyon, 110 million Filipinos rin yung malalagot. So, pag nandun ka na, hindi ka kailangan, ako, I don't agree na kailangan ng educational, tawag doon, educational requirement. Hindi ako naniniwala doon eh. Hindi mo kailangan ng educational requirement para maging senador. Pero kailangan mo ng mindset na pagdating ko doon, hindi ko alam lahat ng bagay, kailangan kong magsikap, kailangan kong mag-aral, kailangan akong matuto. Nung first few years ko po, I would spend time with the older senators. Sina Senator Drilon, Senator Soto, kahit si Senator Enrile, nagbigay rin ng mga tip sa akin. And I would always, kumbaga, masaya ako na nagbibigay sila ng tip. Pagdating mo doon, di mo alam lahat. Kailangan willing kang mag-aral. And kumausap ng tao. Kasi sometimes po, yung nakakausap mo, isang grupo lang eh.
Like for example, yung free college, kinailangan namin kausapin pati yung private school para maintindihan namin yung kabuuan ng problema. Tsaka kailangan magaling ka manghuli, sinong sinungaling, nambobola, Yun, o totoo lang. naglalagay, Or gumagawa, may agenda. yun po, yung may agenda, yun yung mahalaga. Kasi, nung una, hindi mo masaspot, kala mo lahat ng mga tao, maganda yung hangarin. Pero eventually, makikita mo, okay, yung grupong to, parang may nais tong gawin na para sa kanila lang. Okay. Any final words sa ating kababayan? Yan. Doc, ako thank you lang. Thank you for this opportunity to be on your Facebook Live. Mga kaibigan, hello. Pwede ba ako mag-plug ng Facebook ko rin, Doc? Plug, say Bam Aquino po, with a blue check. Lisa, si Timmy. Kailangan magpakita ka. Hi lang, honey. Pang ilang girlfriend mo ito, Bang? Secret. Ito po ang aking secret weapon namin ni Doc Willie, si TV. Siya, Vice President ng Century Pacific, right? Okay. Ikaw ang the woman behind. Behind, in front, on the side, lahat Hindi ba na. nakakatakot magkaroon ng asawa na student council president? Hindi. Takot Hindi. kung biglang magsisigaw. Hindi, Doc. Mas exciting ang pag-aasawa kapag exciting ang asawa, di ba? Wala ka. Timmy, you want to say something? Doc and Doc Lisa, thank you very much. Thank you, po Doc for Lisa. the invitation. 2 years na rin tayong magkaibigan, marami na rin natulungan, and today you're really helping us para makilala din ng followers ni Doc Willie at ni Doc Lisa sa TAM. Thank you very much po. Okay, thank you very much. Sa susunod ng mga episodes, marami pa tayong bitahan. All sectors. Wala tayong pipiliin. Ito yung hinahanap ko na fair para sa lahat. Mayroon kayong mga questions kay Bam, gusto niyo siya bumalik ulit, ilagay niyo lang yan at tabagin natin sa lalay. Okay, final words, Bam? Thank you, everyone. Maraming salamat po. Thank you po. Okay, God bless. Maraming positive comments.